Everybody say, praise the Lord. Sumala sa iyang pulong sa Psalms chapter 90, 10 to 12, na ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan naara sa 70 antud sa 80. Kung naana ka sa 80 og lampas pa ni ana, bonus na sa atubangan sa atong buhing Dios. Ang ibig sabihin niyan, pag yung edad natin dito sa lupa ay nasa 70 or 80, at paglampas ka pa ng 80, bonus na yan. Pero hindi ibig sabihin tatagal pa yung buhay mo. Malapit na. Kasi yun lang ang limit na ibinigay ng Diyos. Hindi ka na makarating ng 1,500, hindi ka na makarating ng 500, 300 years old, hindi na. Kaya pinapaintindi lang ng Diyos sa buhay natin. Ano ngayon ang konklusyon? Na maikli lang buhay natin sa sanglibutang ito. Minsan pag makita ko yung picture ng nanay, tatay ko nung bata pa sila, maliliit pa kami, hanggang tumanda sila, karoon sila dito ng golden wedding anniversary at lumampas pa ng ilang taon hanggang yung tatay ko ang nauna. Almost 90 na yung tatay ko. Kahit ano man ang gawin natin, kinakailangan natin maghanda. Praise the Lord! Praise the Lord! Kaya nga sinasabi diyan, teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Anong wisdom yan? Wisdom of God. Anong idudulot ng wisdom of God? Pag yan ay in-apply natin, ang dulot niyan ay maghahatid po sa atin sa buhay na walang hanggan. Hindi sa buhay na maikli. Hindi sa buhay na temporary. Hindi sa buhay na napakadali lang natin matamasa sa buhay, kundi yung buhay na walang hanggan. At ito na yung inawit nila kanina. The kingdom of God. Unshakable kingdom of God. Ngayon, magpunta ka sa mall, marami kang makita ng mga stalls. Yung bang mga nagtatayo dyan ng mga mesa, may mga upuan, tapos meron silang nilalagay sa stand na tarpaulin. Makita mo yung kumpanya, Santa Lucia, Philinvest. Sino yung mga developers? Ano yung developer ng hawak ni Villar? Camellia. Maglapit ka dyan, anong i-offer dyan sa iyo? Mag-offer sila ng house in lot kung gusto mo. Ganon din, ano pa kaya? Na alam na natin ang patutunguhan natin sa lupa ay hindi tayo tatagal. Ngayon, nagtatayo ngayon ang Diyos ng mga ahensya, mga agents, na ang tarpaulin nakalagay doon, Kingdom of God. Gusto niyong magkaroon ng house in lot? Gusto niyo ng everlasting life? Gusto niyo ng mansion made of gold? Gusto niyo ng true riches? Gusto niyo ng joy that will never pass away? Ito, magpunta kayo, basahin nyo yung pinaka-requirements. Of course, walang ibang ibibigay na requirements sa atin kundi yung Bible. Importante yan. Yan ang dapat nating hindi mamiss. Yan yung pinuntahan ni Kristo dito sa sanglibutang ito. Just for that purpose. Na ang tao magkaroon ng tsansa. Ang tao magkaroon ng pagkakataon. Makapasok, makarating sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, ilan tao ang pumapansin nito? No? Ilang tao ang interesado nito? When in fact, ang sinabi ni Lord Jesus, seek ye first the kingdom of God. Ano ibig sabihin yan? I-prioritize ninyo na masigurado ang kaharian ng Diyos sa buhay ninyo.
kasama ang katuwiran ng Diyos. Hindi mo pwedeng mas-separate yung kingdom of God tapos yung katuwiran ng Diyos. Ayaw mo, hindi pwede. Magkasama yan dalawa. Kasi ang katuwiran ng Diyos, yan yung passes na makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Tulad yan. House and lot. Pasok, mag-inquire ka, ma'am, ang ganda naman ng house and lot na ito, ang ganda naman ng venue, ang ganda naman ng place. Paano ako maka-acquire nito? Di ba bibigyan ka ng listahan? Ito ang down payment mo, ito ang monthly mo, so on and so forth. Ganon din. Kaharian ng Diyos, righteousness ng Diyos ang kinakailangan. Praise the Lord! Ngayon, basahin natin ano itong kaharian ng Diyos. Sino ang maghahari dito? Basahin natin. Daniel 7:13 and 14. Praise the Lord. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. And there was given him dominion, and glory, and a kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Ayan. So, sino ang maghahari sa kingdom na ito? Ang dinescribe dyan like the Son of Man. With the clouds. Sino pala yung paparian sa clouds? Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. And there was given him dominion and glory and a kingdom that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. So pag nakita mo yung tarpaulin na ganon, uy, kingdom of God that cannot pass away, that can never be destroyed, and it is being ruled, reigned by the King of Kings and the Lord of Lords, which is no other than our Lord Jesus Christ. Tapos tingnan mo yung buhay mo sa sanglibutang ito. Tingnan mo yung edad mo sa sanglibutang ito. Palapit na ng palapit sa katapusan sa sanglibutang ito. It doesn't matter how young and old you are. As long as you can hear the gospel of the kingdom, grab it right away. Do not let it slip from your hand. Huwag mo nang pakawalan sa kamay mo. Regardless what age, regardless what estado, yung estado mo sa sanglibutang ito, as long as you hear the gospel of the kingdom of God, grab it. I-grab mo na yan. Huwag mo na yang palampasin. Baka yung chance na yan ay hindi na babalik sa iyo hanggang madatnan ka na wala ka ng chance makaangkin pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kaya yung inawit nila kanina, His kingdom which is unshakable kingdom. Ano ngayon ang statement ng Amerika? Ng China after Biden won the election. Sabi ng North Korea. North Korea pala, not China. Sabi ng North Korea, ito na yung greatest challenge natin na hinaharap ang USA. That's why we have to expand our yung nuclear weapons nila. Bakit? Ano ang ina-after ng mga tao sa mundong ito? Kingdoms, yung paghahari, powers. Whether you like it or not, that kingdom, that power is shakeable. No? Merong generation na ito ang maghahari. After that, down sila, iba naman ang maghahari. So, ang kingdom sa sanglibutang ito is shakeable.
shakable, movable. First time in the history, kung itutuloy ni Trump na hindi daw siya mag-attend sa inaugural sa nanalo na si Biden. First time ito mangyari sa history ng Amerika. No? Maybe 150 years na duration, ito pa ang nangyari na yung transition na kung tawagin, pagpasa doon sa nanalo, yung pinaka-former president ayaw mag-attend. I don't know kung hindi pa magbago si Trump. Tingnan mo. Makikita natin, shakeable masyado ang mga governments, kingdoms sa sanglibutang ito. Pero itong sa ating Panginoong Kristo, kingdom that which shall not be destroyed. Why? Nasubukan na ito. When Lucifer want to topple it, hindi siya nanalo. Because there is no above him. There is no stronger than God. Kaya, this is the most secured place ever that God did offer to us. Sunggaban mo na. Huwag mo nang pakawalan. And heaven, which is the kingdom of God, that is an absolute opposite to hell. Kung ang kaharian ng Diyos, peace, doon walang peace. Kung ang kaharian ng Diyos, riches, doon poverty. Kung ang kaharian ng Diyos, brightness, light, doon darkness. Kung ang kaharian ng Diyos, a place of rest, doon walang rest. So therefore, God is telling us what will be after here kung ano ang meron. Kaya sa buhay natin, let not your unbelief bring you to your doom. No? Huwag nawa mangyari yung pag-alinlangan mo sa Kanya, sa nagawa sa iyo, maghatid sa iyo sa ayaw mong mangyari na kadiliman at kahapisan sa buhay mo. Kaya ngayon, ang Diyos laging nag-a-advertise, no? Lagi nagpo-proclaim, Kingdom of God. Seek first the kingdom of God. I am bringing you the gospel of the kingdom of God. Believe that you may enter. Laging ang Diyos, nag-i-introduce sa kanyang kaharian. Kaya, ang tanong, sino ang makakaangkin? Sino ang makakaposes ng property doon sa kaharian ng Diyos? Praise the Lord! You know, when I went to Hollywood, not to see Hollywood actors and actresses, no. We just went there to see the place. Sabi sa akin ni Brother Mark, who brought us there, dala yung sasakyan na malaki na Ford. You know, Pastor Chit, ang property dito, napakataas ng value. Bakit? Siyempre, Hollywood ito eh. Ito yung lugar na dito mo makikita yung mga bigatin talaga ng mga artista. Punta naman kami ng San Francisco. Doon kami sa downtown. Naghalo yung residences at saka yung mga commercial buildings, capitals, whatever. Sabi naman sa akin ni Bernadette, yung classmate ko na nagdala sa amin doon, you know, Chit, this place, this is the most mataas masyado ang value ng property dito. Mahal masyado. Sa isip ko. Wala man lang nagsabi na magkaroon ka ng property sa langit. Praise the Lord. Masyado nilang pinagmamalaki yung property dito sa mundo. Na kung tutuusin mo, after how many years, you're going to leave that place, whether you like it or not. After how many years, that house will be dilapidated. Maano rin yan, maagnas din yan.
Samantalang ang Diyos nag-o-offer po sa atin a kingdom which can never be destroyed, a kingdom that shall not pass away if you have a property in that kingdom of God. Praise the Lord, that will be yours forever. Praise the Lord! Praise the Lord. Imagine lang natin yan. You will not grow old there. No more death. No more tears. No more sickness. Wala na. No more sorrow. Ngayon, ang tanong, ilang tao ang naniniwala nito? Who proclaim it? It's the Creator. But si Satanas, gusto ni Satanas, kung maaari lang ang tao, mawala na ang Creator. Kaya nga gusto ipalabas ni Satanas, universe was created not by a creator, by God, but through a big bang. Yun ang palabasin. Human being was not created out of the clay and was made through the likeness of the Creator or called God. But man or human was become a man through apes. Ang tao daw, hindi daw nilalang galing sa lupa, ginawa ng tao sa hugis ng nagawa sa kanya, kundi galing daw doon sa mga unggoy. So Satan is trying to take away that Creator. Now, kung mawala na sa isip natin ang faith natin sa Creator, which is the only one that offer this kingdom of God, which is the only one that can lead us to eternal benefits, eternal good promises of God. Ngayon, kung mawala sa iyo ang faith mo sa Creator, wala na lahat. You will surely deceive. Deceive ka na. Kaya dito sa Bible, only those who will believe God that will be saved. But for those who will not believe Him is condemned already. But the moment you change from unbelief to faith, God can renew His grace to you. Praise the Lord. But at this moment, at this time, ayaw mong maniwala, you are condemned already. Anything that will happen to you, na mamamatay ka sa sanglibutang ito, you are already condemned. Kaya importante, maniwala tayo sa mga ahinti ng Diyos na nag-o-offer ng promise ng Diyos sa kanyang karyan. Wala namang kaming ibang ginagawa, kundi we just repeat what Jesus Christ preached. I-repeat lang namin. Exactly the same. Wala nang iba. Praise the Lord. Kaya, ang tanong, who will possess? Who will acquire property in the kingdom of God? Yan ang tanong. Yan man din ang tanong. May nag-advertise ang Camellia Homes, nag-advertise ang Philinvest, kung ano-ano pa yung mga developers dyan. Mag-inquire ka para maka-acquire ka ng property nila. Bibigyan ka talaga nila. Ganon din, who will possess and who will acquire property in the kingdom of God? Basa. Daniel 7:18. Praise the Lord. But the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Yan, tandaan natin ito. Praise the Lord! But the saints of the Most High shall take the kingdom. Sila yung tatanggap ng kaharian niya ito. And possess the kingdom forever, even forever and ever. So, ibig sabihin yan, even though this is the most valuable property ever, we could imagine, we could say, we could describe, but meron lang
katangian ang makakatake nito, ang makakapossess nito. And this is exclusively for the saints of the Most High. Ano ibig sabihin yan? Yun lang mga banal ng Diyos, banal ng Most High ng Diyos. So yung standard ng Diyos, yung holiness ng Diyos, yung glory ng Diyos, yung righteousness ng Diyos, na binaba dito sa lupa, na walang iba ang nagdala, si Kristo Jesus, pag yan ay inadapt mo sa buhay mo, you obtain the category of being saint of the Most High, ikaw yung tatanggap at mag-possess ng property ng Creator sa kanyang kaharian. And you will have it without expiration. Praise the Lord! Walang expiration. Magkuha ka ng condominium dito. Ma'am, how long do I have that property if I'm going to purchase 5 units? Sir, that is just good for 50 years. Wala. 50 years lang. Di mo na yan mapakinabangan. That will be demolished. Kasi wala na yung materialis niya, ano lang yan merong expiration. Samantalang ito, if you take that kingdom, if you possess that kingdom, you will have it forever and ever and ever and ever. Walang expiration. Praise the Lord. Minsan kasi if we do not describe what the kingdom of God really is, sometimes people ignore. Sometimes people, what? They don't believe it. Ayaw nilang maniwala. Hindi sila interesado. Pero kung tingnan natin yung mga preachings ng ating Panginoong Hesukristo, there is no such preaching of our Lord Jesus Christ na pinupokus niya at binibigyan niya ng highlight ang kanyang kaharian. Praise the Lord! Ano bang unang preaching ni Lord Jesus? Di ba? Repent, for the kingdom of God is at hand. Basahin nga natin yan. Matthew 4:17. Praise the Lord. From that time, Jesus began to preach and to say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Oh. Yan yung pinakauna niyang objective. Pinakauna niyang purpose bakit siya bumaba sa sanglibutang ito. Na-fulfill nga yung promise ng Diyos from the Old Testament. Tapos para lang pala dalhin ang kanyang ebanghelyo sa kanyang kaharian. This is the most lasting and the highest na inoffer ng Diyos sa buhay ng tao. That if ever you miss this opportunity, you will regret it forever and ever. Pagsisihan mo yan na walang hanggan. Wala nang excuse ang tao. Wala nang excuse. Wala nang tatanggapin na reasoning pagharap mo dyan sa Diyos. Wala na siyang tatanggapin. Already given, binigay na ng Diyos ang daan para sa kanyang kaharian. Only the people ayaw maniwala, walang interest, walang pleasure sa kaharian ng Diyos because of their unbelief. Kasi kung kulang yung faith mo sa salita ng Diyos, you will think that this kingdom of God is not real. Mag-isip ka talaga na yung kaharian ng Diyos na yan, hindi yan totoo. Panakot lang yan. Wala yan. Walang kabuluhan yan. Because of your unbelief, you will be saying so much negative about the kingdom of God.
Kaya importante itong pagpakinig lagi ng Word of God. You can never be a saint except you are holy. You are sinless. This is not saint of somebody else here on earth. Hindi ito santo ng tao. Hindi ito santo ng simbahan. Hindi ito santo ng mga board member of a certain organization of the church na sila ang mag-decide sinong santo. Remember, this is the saint of the Most High. It is God will evaluate. Praise the Lord. It is God that will judge. It is God that will determine whether you are His saint or not. Kaya nga, importante masyado si Kristo sa buhay natin because it is He who brought the glory of God. Grace and truth brought by Jesus Christ. Importante siya sa buhay natin. Without Him, there could be no kingdom of God. Wala. Siya lang ang tanging daan. Siya lang ang tanging katotohanan. At tinan mo sa first verse na binasa, sino yung makita dyan sa clouds? Si Kristo. Si Lord Jesus. Kaya kawawa yung mga simbahan na hindi naniwala si Kristo ay Diyos. Kawawa sila. Hindi ka mapatawad sa kasalanan mo. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, you will die in your sin if you do not believe that I am He. Kaso, pag sinasabi na ni Lord Jesus Christ ang mga hints na siya ang Diyos, babatuhin siya ng mga tao. Galit na galit ang mga tao sa Kanya. Pag sabi ni Lord Jesus Christ, before Abraham was I am, babatuhin nga siya ng mga tao. Oh, this is blasphemous words. No, we don't need witness against Him because He Himself uttered it from His mouth that He is making Himself equal with God. Ayaw nilang maniwala. So, yan ang mahirap. You cannot accept the truth. So, ang tao na hindi maniwala si Kristo ay Diyos, hanggang ngayon, nandyan pa rin sa bisyo. Nandyan pa rin sa karumal-dumal. Nandyan pa rin sa pleasures of this world. Why? Who can save you? Jesus Christ. Sino makaalis ng kasalanan mo? Jesus Christ. Pag hindi ka maniwala na siya yung Diyos at tagapagligtas mo, hindi ka maalis magpakailan paman sa iyong kasalanan. It is only believing Christ and considering Him that He is God and your Savior, that is the only key. You can have the freedom from the power of Satan that lead us to sin. Si Satanas, siya yung nag-lead sa atin diyan sa pagkakasala. Si Kristo lang susi, wala ng iba. Kaya ang makapossess lang, ang makaangkin lang ng property diyan sa kaharian ng Diyos, which shall never pass away. And if you take that kingdom, if you possess that kingdom, no expiration. Ang ganda. Ang sarap. Imagine that. No expiration. Forever and ever. Worry-free. Wala ka nang isipin. Ang tao dito sa sanglibotang ito, pag nag-edad na nag-edad, lalot na yung, sabi pa ni, sino ba yung mayaman dyan sa China, yung nawala? Si Jack. Sino yan? Jack Ma. Magaling yun mag-motivate ng mga tao dito sa mundo. Dito lang din ang motivation niya sa mundo. Kailangan, sabi niya, habang bata pa kayo, huwag kayong matakot mag-fail. Don't give up. Kasi yung mga failures na yan yung maghahatid sa iyo sa success. Tandaan ninyo, pag mag-edad na kayo ng 50, kailangan marunong na kayong tumanaw na kayo ay mag-re-retire na. Kailangan pag-retire ninyo,
hindi na kayo maghihirap, meron na kayong nakalaan. Yung motivation niya is just here on earth. Ngayon missing siya. Saan kaya siya? Hindi natin alam. Pero si Kristo na nag-motivate sa atin to have eternal life. Saan si Kristo? He is alive forever. He is living forever. Siya na nagpo-promote ng eternal life. Siya nandyan sa eternity. Oo. Siya nagpo-promote ng kingdom of God. Siya yung naghahari sa kaharian ng Diyos. So ibig sabihin niyan, this is not fake. This is not, we could say, scam. No? This is legit. And Jesus Christ proven it already. Praise the Lord. Pag sabi niya, I am the resurrection and the life. He that believeth me, though he were dead, yet shall he live. Pinatunayan niya yan. First, pinatunayan niya kay Lazarus. Pero si Lazarus, after was resurrected, namatay man din. And he never resurrected again. He's just waiting for the resurrection. But Jesus himself died and rose again. And after that, hindi na siya namatay balik. He ascended up into heaven where he came from. And he is live forevermore. And he will be coming back to receive his saints. Ito yung saints na ibig sabihin, the saints of the Most High. Kaya kailangan ang standard ng holiness, hindi yung standard ng tao, standard ng Panginoong Diyos. Hindi natin ito magagawa kung wala tayong faith. Hindi natin ito magagawa kung wala tayong fear of God. Ang fear of God lang ang makakatapat sa holiness na maging saint ka ng Most High. Kasi hindi ka gagawa talaga ng kasamaan sa mata ng Diyos. Ganun ka-importante. You can never be a saint if you don't have the fear of God. Because that is the wisdom of God. The fear of God, that is wisdom of God. And you need wisdom to inherit the kingdom of God. Yan, ganun ka-importante. Praise the Lord! So, ang makakapossess, yun lang, saints of the Most High. The question is, how could you become a saint? Paano ka maging saint? Pag sinabing saint, yun yung taong namamatay na walang kasalanan at diretso yan sa judgment day sa kaharian ng Diyos. Yan yung saint. Namuhay sa kabanalan ng Diyos. Paano tayo makaangkin ng ganong uri na kalagayan? Basahin natin. 1 Peter 4, verse 1 and 2. Praise the Lord. For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Yan. Tandaan natin yan. Kung si Kristo nga ay nagtiis para sa atin dyan sa laman, maggayak din kayo sa sarili ninyo na katulad na pag-iisip, sapagkat sila na nagtiis sa laman ay naghihinto sa kasalanan. Para hindi na siya mabubuhay sa nalalabing panahon dyan sa laman, sa masamang pita ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. So, to become a saint, you should suffer in your flesh. What do you mean of that, Pastor Chit? We're going to wound our wrist para sabihin, nagsuffer tayo. Shall we get yung palo? Tapos paluin natin yung ating likod? Do we bear a wooden cross na mabigat and we will carry it on our shoulder?
so that we might show to God that we suffer in the flesh. Hindi yan. Pakitang tao lang yan. Hindi yan. That is not according to the suffering which Christ did. Paano ba nagsuffer si Kristo? Lahat ng tukso sa buhay niya, tiniis niya ang kanyang katawan na hindi mahulog sa pagkakasala. So, nagsuffer siya. Si Joseph, bakit hindi nagkasala? Nagsuffer siya. Hindi niya pinulfill yung flesh niya. Hindi siya nagkasala. Ganon po ang ibig sabihin niyan. Hindi yung mag-suffer ka ng sacrifice dyan para pakitang tao. Diboto dyan, diboto, kanino kang diboto. Pagkatapos ng diboto, ipakita sa mundo. Itilibais pa, magpapako ka sa cross. Pagkatapos ng diboto, dibote na naman. Anong dibote? Lasing-lasing na naman. Anong klaseng sacrifice yan? Anong klaseng suffering in the flesh? Ang suffering in the flesh na suffering na pinakita ni Jesus, to cease or to stop sinning. Magtiis tayo. Tulad si Joseph. Secured yung temptation sa kanya kasi amo niya mismo hindi naman yun ipaalam Lahat ng gwardiya paalisin naman At saka it is between two of them man lang yun. Hindi naman, gagawin naman din nila yun kung wala ang husband Secured yun. Pero, pag nagtiis ka sa laman, even how Satan will promise you, how Satan will secure you, pag nagtiis ka sa laman at hindi mo ginawa yung masamang pita yaon, hindi ka magkakasala. Yan, ang ibig sabihin, you have to suffer in the flesh to cease from sin. Para maging saint ka sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! Hindi kayo makita mo lang yung babae na parang pumapayag na sa iyo, sunggaban mo kaagad. Hindi ganun. Tayo ang mag-initiate sa ipinakita ni Kristo na halimbawa sa mundong ito. You can never be a saint of the Most High except you stop in sinning. And you cannot stop sinning if you do not suffer in the flesh as what Christ had suffered. Kailangan yung pag-suffer natin sa flesh, it got to be like the suffering of Christ. Not like the suffering of mga deboto dyan. Pagkatapos debote. Hindi. Kung ano yung suffering ni Jesus Christ na walang lugar ang kasalanan sa buhay niya, ganun din sa buhay natin. Then you will be saint of the Most High. Kasi yung standard ng Diyos na dinala ni Kristo, ang standard na ginawa mo. If you want to follow me, deny yourself. Yung pag-deny lang ng sarili natin, may kaaway ka. Gusto nang makipagbati ang kaaway mo. Nasaktan ka masyado sa mga nakaraan. Hindi mo maswalo yung pride mo. Baka sabihin niya, mababa na masyado yung moral mo. Ngayon, para lang hindi ka magkasala sa pride of life na yan, marunong kang magtiis. Praise the Lord! Marunong kang tumanggap. Marunong kang sumuong. Kaya nga sabi dyan it is easier for a camel to enter into the kingdom of heaven, but it is hard for a rich man to enter into the kingdom of heaven. But it is easier for a camel to enter into the eye of the needle. Now, kung isipin mo yan, how could a camel enter the eye of the needle? Yung ngang thread. Mahirap nga tayo magpasok niyan sa eye of the needle. Lalawayan pa natin yan para lang magtulis. Camel pa kaya. Ang ibig sabihin yan, kahit gaano kahirap ang papunta sa langit. Pero kung yung iyong karakter is like a camel, ano bang karakter ng camel?
Ang camel, isa yung creature ng Diyos na animal na sinasakyan ng tao noon. At matataas yung legs nila. Ang tao, kung hindi ka magkuha ng hagdanan para magpatong sa sarili mo bago ka makaakyat sa likod ng camel. Pero ang camel, kahit wala ka ng hagdanan, marunong silang mag-bend ng kanilang mga knees. Just to low yung level ng likod nila na kayang abutin ng tao. So, ang lesson dyan, yung pag-humble. Itong pag-humble ng pride natin. Mahirap yan. Mahirap kung hindi ka mag-suffer. Pag hindi ka mag-suffer, mura nagkahoy na yung liog ba? Di na maubos. Mura kag kahoy ba nga? Gahi, basta ng gahi. Pero, kung willing ka mag-suffer sa flesh, automatically, easily, you can bend in the midst of the eyes, in the midst of the ears, in the midst of the feeling, in the midst of all people of the world. Yan ang ginawa ni Kristo. This was not done in a corner, but it was done openly. But Jesus did it for our example. Praise the Lord! Isi-isihin mo yung pagpasok sa karya ng Diyos. Except you are saint of the Most High, you cannot acquire property in the kingdom of heaven. Yan ang magpo-possess. Yan ang mag-a-acquire. Kailangan yan eh. Saint of the Most High ang kailangan. Praise the Lord! Hindi pa naman natin masunod si Kristo na siya yung siya yung naghatid sa atin sa way, sa truth, sa life, para makapasok tayo sa karya ng Diyos. Yung standard na tinuturo ni Jesus sa atin, hindi basta-basta, you want to follow me? Because you want to enter into the kingdom of heaven? Because I am the way, I am the truth, and I am the life, and no one can go to heaven except by me? And you want to follow me? Deny yourself. Yun lang pag-deny ng sarili mo. Mahirap na yan. Hindi mo kaya yung gawin without of being spiritual minded. Kasi kung hindi ka spiritual minded, musangit na sa imong pride. Musango. Di ka kalusot. Kung dili ka spiritual minded, musangit na sa unod. Lust of the flesh, lust of the eyes, di ka kalapos. Pero kung spiritual minded ka, you will not mind carnality. You will not mind lust of the flesh, and pride of life. But you will mind spiritual. What is due to God? What is pleasing to God? What is the example? Yun ang iniisip mo. Masunod mo yan. Because you're spiritual minded. In order to be a saint of the Most High, you should be spiritual minded. Praise the Lord! Iwahanan mo na yung pagkakarnal mo. Minsan, ang iba sa inyo, mahirapan pa kayo makipag-reconcile sa mga kaproblema ninyo. Huwag niyong gawing mahirap yan. Pag nahirapan kayo, nasa flesh pa kayo. Pero nasa spiritual kayo, madali yan. And you love it to do. You love it in doing. Because it is Christ that is being pleased. Si Kristo ang na-please natin. Praise the Lord! Di basta-basta. Kaya nga, kung hindi talaga yung buong puso, yung si Brad Chris, may panaginip yan noon. Nahirapan daw talaga siyang mag-akyat doon sa kung saan yung city, golden city of God. Sobra daw niya. Dinidescribe lang doon ng Diyos sa ating lahat. Na it's not an easy to acquire property in the kingdom of heaven. Praise the Lord!
Kaya the most important sa buhay natin, every word of God, and if you are being rebuked, reproved, corrected, right away. Huwag mo nang pabukasan. Huwag mong sabihin next time na. Because that will accumulate. Pag-accumulate, yung utang, pag hindi mo yan binayaran right away, pag meron kang pangbayad, mag-accumulate yan, mahirapan ka na, mahiya ka na, mawala na yung pagkaibigan nyo. Because pinahayaan mo eh. Eh ganun din sa buhay natin sa spiritual. Every word of God, kung meron ka pang nafe-feel na natatamaan ka sa word of God, humble ka agad, comply ka agad. Mag-clear na yan, then praise the Lord. Sabihin mo naman, Lord, search me. If there is any wicked way in me, lead me in the way everlasting. Sige, pag na-comply mo yan, mafe-feel mo, you are saint of the Most High. Then you will be engaged in the work of God. You will be doing the work of God. Masarap gumawa sa gawain ng ating Panginoong Diyos habang buhay pa tayo sa sanglibutang ito. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya, let us suffer in the flesh like Christ suffered. And let us give the rest of our life not to fulfill the lust of our flesh, but to do the will of God. Yan ang, dyan tayo. Dyan natin ano yung buhay natin. I-promise sa Diyos at gawin natin ng buong puso. Praise the Lord! Ngayon, pag tayo ay hindi pa masyado nakakaunawa, paunawain tayo ng Diyos. Sige, medyo na blurred pa sa inyo yung sinabi ng aking alagad. I will tell you frankly, ito yung mangyayari sa inyo. Basa. Tinambanon na lang nato para sa yon masabtan. Sige, basa. Romans 8:13 and 14. Praise the Lord. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Yan. Ang ibig sabihin yan, kung mabuhi mo din ha sa unod nun ninyong kinaiya, mga matay gid mo. Di mo kasulod sa langit, kining patay din hi, impyerno ni, dili ni patay sa flesh. But if ye through the Spirit, kung kamo mabuhi diha sa Espiritu sa Ginoo, capital S ito, Spirit, this is God. Do mortify the deeds of the flesh. Pinapatay na ninyo yung gawa ng inyong katawan. Mabubuhay kayo. Maliligtas kayo. Magkakaroon kayo ng property sa kaharian ng Diyos. Hindi lang sa San Francisco, hindi lang sa Hollywood, hindi lang sa Monterrey. Tira mo nangyari sa nabenta ng ating kapatid sa Monterrey. Ako pa ang pinablessing nila sa nakabili. Ngayon, bininta na naman ng may-ari. Tingnan mo, there is no permanency. Walang permanente dito. Wala talaga. Kaya gano'n ang sanglibutang ito. Kailangan ma-discourage tayo dito sa mundo para doon tayo i-encourage ng Diyos. Praise the Lord! Kung ano man yung kalagayan natin sa sanglibutang ito, godliness with contentment, that is great gain. Malaki na yan na gain dito. Alright. So, yan ang paliwanag. Sige, ayaw niyong magpaka-spiritual, ayaw niyong magtiis sa laman, ayaw niyong ibaba yung sarili ninyo, ayaw niyong hintuin yung kilos ng inyong laman, sige, sabihin ko na lang sa inyo, mamamatay kayo. Pero kung kayo lumakad sa Espiritu, sundin niyo ako, sabi ni Jesus Christ. Sundin niyo yung halimbawa ko, how, kaya nga sabi ni Jesus Christ, come, let us reason together. All ye that labor and heavy laden, I will give you rest. And learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. This is spirituality. Praise the Lord. Spiritual yan, di marunong ka mag-humble.
marunong ka magpakumbaba. Huwag mo nang isipin yung sarili natin, kung sino tayo. Minsan kasi ang magpahirap sa atin mag-humble, yung mag-isip tayo na meron tayo. Meron tayong something. Yan ang magpapahirap. Pero walain mo yung sarili mo. Deny yourself. Do not look who you are. Lahat tayo, kaya nga sinabi diyan, we are just warm in the eyes of God. Praise the Lord. We are warm in the eyes of God. But if you humble yourself, you will be greatest creature of God. Promotion ang ibibigay ng Diyos sa atin. So, yan. Mabubuhay ka pag lumakad ka sa Espiritu. Kaya ngayon sa buhay natin, mag-ingat tayo. Hindi kayong cellphone mo puno pa ng mga pornography and you are claiming you are saint of God. No. Hindi kayong account mo puno ng mga secret. Kaya meron yung pinagalitan dito. Oy, bakit dami mong accounts? Scammer ka siguro. Why are you not contented with single account? What for? Ano yung ibang account na ginagawa mo? Is there any something there that you do not want to be discovered? Ang buhay natin, it is an open book before God and to the people of the world. If you are already in Christ Jesus, that is the most timing that you have to show up. Let your light so shine before men that they may see good works. Anyway, nagbago ka naman kaya. Forgetting those things which are behind. If anyone condemn you, it is God that will justify you. Never mind what people, huwag tayong matakot sa mga sabi-sabi ng tao. Hindi yan. Hindi yan ang dapat nating isipin. Ang isipin natin, how we believe that God forgave us. How we maintain the sanctification which He sanctified us. Ganun. Praise the Lord. And make your life open to the people of the world that they may see your good works. Para makita nila lahat ang iyong good works na binago ni Lord Jesus Christ sa buhay mo. Then, hindi kay iba-iba yung account mo, may mga tinatago ka pa dyan. You are not saint in the eyes of God. You are hiding something in the eyes of God. But you cannot hide in the eyes of God after all. Walang makakatago. So, wag na yan. Provision yan eh. Anong klaseng provision yan? Basa. Romans 3:14. Praise the Lord. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Up. Okay. Romans 13:14. Sige po. Praise the Lord. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Yan. Isuot mo si Kristo Jesus. Huwag ka na maglaan para sa laman, para masunod ang masamang pita nito. So, ibig sabihin yan, if you have given your life to God, you are putting on Jesus Christ. Sinuot mo na si Kristo. The example of Jesus Christ, yun na yung ginawa mo sa buhay mo. And make not provision. What is provision? Providing something. Allocating something. For what? For spirituality? For obedience? Wala. For the flesh. Huwag ka nang maglaan niya. Take it away from you. Remove it far from you. Praise the Lord. Isuot mo na si Kristo. Para safe ka. Ano makikita natin sa mga malalaking sasakyan sa likod? Keep distance. Bakit? Pag mag-closer ka sa Kanya, and if He will brake with a sudden brake, maya-maya, ma-delayed yung pag-apak mo sa brake, mamumudmud yung sasakyan mo doon sa ilalim ng truck na yan, patay ka talaga. So, ganun din sa buhay natin. Keep distance from all this provision for the flesh. Distansya ka na dyan. Palayo ka na dyan.
Praise the Lord. Because you know already what it will happen. Minsan, pag magpabulkit ako ng gulong, tapos pinipill up na ng hangin, nagpapalayo ako. Kasi may mga incidents niyan, pumuputok yan eh. O kaya yung mga battery, pag inaano, hindi ka knowledgeable, pwedeng magputok yan. So, we have to be cautious sa buhay natin. Remove all tendencies na madisgrasya yung ating spirituality. Praise the Lord. Keep your heart. Guard your heart. Guardyahan natin ang ating puso. Kaya, repent. Yun ang ano ni Lord Jesus. Repent, for the kingdom of God is at hand. Malapit na ang karya ng Diyos. It is. Nandiyan na sa pintuan. Huwag tayo magpilosopo. Baka sabihin mo, si Lolo, si Lola told me already that kind of message and until now, I'm almost lolo na rin and yet, hindi pa. Sabihin ko po sa inyo, there is a time for the coming of Jesus Christ, but the moment ang tao mamatay, that is already tantamount na si Jesus dumating na sa buhay niya. Because it's over already. And after that, the judgment. Kaya nga lang, iisahin lang ng Diyos. Kaya lang, sasabayin lang ng Diyos. But yung paghihintay mo, hindi mo na yan maisip how long it was, how long it took. Hindi mo yan. It is just a matter of an overnight. Ganon ang Diyos. Praise the Lord! Maniwala ka lang, huwag ka magpilosopo. Iilibing ka dyan, tapos bumalik si Kristo, kung righteous ka ha, bumalik si Kristo, then you've been 100 years in your grave. Pero sa feeling mo, it is just an overnight. To prove the word of Jesus na malapit na ang kaharian niya. Praise the Lord! Di ba may kasabihan sa sanglibutan, parang kahapon lamang? Anything, a story of a person, once it is being told, pag sinabi na yan, kinwento na yan, anong masasabi ng tao? Parang kahapon lang. Wala na. Ganon. Kaya, wag magpilo, supo. So, mag-repent, then magpabaptize, para ikaw maligtas. Praise the Lord. Basa Acts 2:38. Praise the Lord. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Yes. You must enter into a life which is godly life. Pumasok ka na sa buhay na maka-Diyos. You can never be considered as godly one if you are not cleansed or forgiven by baptism. You can never become a godly if you don't have the Spirit of God. So you should be baptized with the Holy Ghost. Let the Holy Ghost enter into your body. Praise the Lord. Yan yung mag-ano sa iyo, magbibigay sa iyo ng spiritual understanding. Tingnan mo yung mga disciples after they were baptized with the Holy Ghost. Di ba? Yung understanding nila, it is heavenly. They were able to expound the kingdom of God. How? These are the people who are unlearned. These are the people just as simple and fishermen. Mga ano lang yan sila, simple, mga mangingisda. How can these people were able to expound the wisdom of God, the heavenly matters? Because of the Holy Spirit na nag-guide sa kanila. Ganon din sa buhay natin. Katulad ko, paano ako makapag-preach sa Word of God na makatagal ako? Sa pagtayo dito, magbigay ng walang hinto, na magbigay ng Word of God. Kung sa aking sarili lang, hindi naman ako nag-aral. Meron dyan nga, nag-aral ng 10 years sa theology, hanggang ngayon hindi pa alam, no? Kasalanan pala yung idolatry. Hindi pa alam paano magsamba sa Diyos na direct, hindi dadaan sa tao na patay, hindi pa na-resurrect ngayon. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth.
But kahit kaano tayo kasimple, if you are baptized in the name of Jesus Christ and receive the gift of the Holy Ghost, God can use you as what He used His people before. Praise the Lord! Ganon ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Alam nyo, itong word of the kingdom of God, which is being preached, nagdedepende na lang ito sa receiver. Depende na lang yan dyan sa inyo, sa mga tao. Kahit ano pang venue ang gamitin natin, stadium, soccer field, closed door na air condition, kahit ano pang, it doesn't matter. Saan man na venue ipipreach ang word of God, it depends upon the people which receive the gospel of the kingdom of God. Depende yan sa tao. Kaya dito may parable, sower of the seed. Some fell sa wayside, some fell sa thorny, some fell sa stony, some fell into the good ground. And these are the qualities of the people who receive the word of God. Yung nahulog sa stony, yun yung matitigas ang puso. Ayaw magsisi, ayaw magpakumbaba. Pag-receive sa word of God, masayang masaya. Paglabas doon, may pagsubok, nalanta yung word of God, hindi nakapagpatuloy. Yung sa wayside naman, nakinig sa word of God, very light lang ang pagtanggap, para lang nakinig ng kwento ng Darna, o kaya Superman, o kaya Spiderman. Hindi buong puso. Paglabas, tinuka ng ibon. Kinuha ni Satanas. Wala na. Back to normal yung buhay niya sa pagkamakasalanan. Yung iba naman nahulog sa thorny. Yung tinik, nagsakal doon sa mga sanga na dapat na sanang magbunga. Hindi nakabunga. Anong ibig sabihin niyan? These are the people who are full of vices. Nag-receive sa word of God, but it is not being fully surrendered to God. Pagtanggap sa word of God, masayang masaya, blessed na blessed. Paglabas doon, dahil sa mga bisyo, dahil sa mga temptasyon, sa mga vices, hindi nakapagpahindigan. So yung holy word of God na magbunga ng holiness, nasakal. Namatay din ang word of God. Pero pag natanim sa good ground, paano natin malaman? Alam mo si Brad Rico, naghatid dito ng platito na may laman na akala ko luya eh. Ikaw ano yan, Brad Rick? Luya? Hindi, kamote ito. Ha? Ba't ang liit? Eh paano? Natanim sa matigas na ground. Yung palang kamote, pag pinalambot mo yung ground, bago siya naglaki, maka-expand ng gusto kaya malambot eh. Pero pag ground matigas, hindi maka-expand. Limited lang. Kaya pag harvest ni Brad Rico, ang liit, parang luya. Dahil hindi natanim sa good ground. Eh ano ba yung good ground? Makakita kayo ng garden. Di ba pinipino yung lupa? Maliban na pinipino, pinabubundok. Oo, pag ganyan. Pinong-pino yan. Walang damo, walang mga dyan. Bago itanim. So tayo, bago tayo magpasok sa simbahan, kung gusto mo mahulog yung seedling, yung word of God, diyan muna sa baba, diyan muna sa labas. Palambutin mo yung puso mo. Diyan sa labas, before entering, mag-pray ka. Lord Jesus, baka ma-rebuke ako ni Pastor Chito. Bigyan niyo naman ako ng spirit of humbleness na marunong akong tumanggap at marunong ako magbago sa mali ko. So pinapalambot mo yung puso mo. Hindi kayo nandiyan ka pa, bantay lang. Ay, gani ko sa word of God. Di na dyan ko, masimba. Pinapatigas mo na yung puso mo. Kaya kahit anong word of God, matigas yung puso mo, hindi yan makano. You see, nyo, nakita nyo, how do you prepare your heart before entering into the sanctuary? You must palambutin mo na ang puso. At kailangan malalim ang pagtanim from the bottom, dito talaga sa puso. Yung pagtanggap mo ng word of God talaga. Ito si RJ, sabi niya sa akin, first time ko dito, Pastor Chit, dyan pa daw siya dumaan, kaya wala pa may expansion tayo. Sumama siya sa mama niya.
Nagtaka yung si RJ na bakit huminto dyan sa labas sa pintuan, hindi pumasok diretso. Tapos nag-bow down, nag-pikit. Sabi ni RJ, yung ginagawa ng mama ko. Eh di man siya nasanay. Kay karamihan ng simbahan pinapuntahan niya, tuloy. Pagpasok wala na, tuloy na. Eh dito sa atin, required tayo mag-pray sa labas for sanctification and for the preparation of our heart to receive the Word of God. Yun yung pagpalambot ng puso. Kaya yung nahulog sa good ground, sumibol, nagsanga, nagbunga ng 50s, nagbunga ng 100s. Ang ganda. Kaya tayo sa buhay natin, it depends how you receive the incorruptible seed of the Word of God. Kaya magsikap po tayong lahat. Tatanggap ka na pinagsisikapan mo mapasok yung magkaroon ka ng property sa kaharian ng Diyos. Minsan yung iba, proud masyado. Pag nakakuha ng property dyan sa Nubatchera, sabihin kagad, I live within. Sa loob talaga ha. Within Nubatchera. Eh, meron kasing iba na doon na ang address, we live at beside, kilid sa Nubatchera. Ano pa kaya maka-acquire ka ng property doon sa kingdom of God? That will be yours forever. Praise the Lord! Ang sarap ng pakiramdam na tatanggap ka ng property mo. Sa'yo na yan. Walang hanggan mo na yan pakinabangan. Forever and ever. Ganun po. Kaya, maghanda tayo. Praise the Lord. Si Sister Baby nag-ask ng vision. Pastor Chit, hingian mo ako ng vision. Anong instruction ni Lord Jesus Christ? Kasi, hindi na nga siya nakasimba dahil hindi na talaga kaya. Unless you have to bear her, no? Kargahin talaga. So, nagpaalam sa akin na doon lang daw siya mag-live. Sige, no problem. Basta may kasama ka lang dito. Ang ipinakita sa vision, Revelation chapter 3, 1-6. Nire-require ng Diyos sa kanya to be an overcomer. Praise the Lord! Na-preach ko na yan dito sa Word of God. You must be an overcomer because God will grant you that your name shall not be erased in the book of life and you will be mentioned before the angels and the Father yung pangalan. Makaka-acquire ka ng property sa kaharian ng Diyos. Ngayon, is that only for Sister Baby Mandagyo because she is having such kind of sickness? No! This is for all of us. Praise the Lord. Para yan sa atin lahat. Kaya magsikap po tayo. Si Brad Manny nag-declare na babalik siya sa missionary. 14 years after, nag-contact sa akin, kaya pala nag-chat, magbalik na raw siya. Kahapon niya lang sa akin sinabi, ang totoong dahilan. Praise the Lord! Binigyan siya ni Lord Jesus ng, isingit ko lang ito, last verse naman ito. Binigyan siya ng panaginip. Siya raw ay isinalang sa korte. At yung judge doon, hindi makita kung sino yung judge. Pero yung kahoy na pang ganon, pang pokpok na parang martilyo, nakahang. Tapos meron ditong investigador, yung tinatawag na prosecutor. Pinaupo siya dyan. Sabi ng mga prosecutor, mag-ingat ka sa sagot mo. Dahil sa sagot mo, pwede kang ma-convict. Sa sagot mo, pwede kang ma-acquit. Kaya kung anong tanong, sagutin mo. Pag yung sagot mo, ma-convict ka. Pag yung sagot mo, ma-acquit ka. Alam mo tinanong sa kanya? Bakit ka huminto sa iyong pag-missionary 10 years na nakalipas? Pagtanong daw sa kanya, grabe daw ano niya, kaba. Sabi niya,
nagpaalam po ako sa 2 senior missionary. At nangako po ako na kung anytime pwede akong magbalik sa mission. At yung naghinto po ako sa pag-mission dahil gusto ko lang gawin yung obligasyon ko sa mga anak ko na mapalaki ko sila sa material na side. Pero within that, hindi po ako naghinto sa pagsimba mo. Sa pagsimba po sa inyo. Sabi daw nung hindi makita, alam ko, yung ini-explain mo. Tapos kumilos yung ano, you are acquitted. Pack up! Pack up! Ibig sabihin yan, go back to your mission. Praise the Lord! Kaya ma-assign na siya sa Maulawin congregation. Tingnan mo, dito sa atin, we are all being what? Monitored from the beginning. Alam ng Diyos lahat. Kaya sa buhay natin, hindi tayo maka-escape. Kaya magsikap ang lahat. Single account lang kailangan natin. And that account must give glorification to God. Praise the Lord. Huwag na kayong mag-reserve ng ibang Facebook ninyo, ibang klaseng, ibang klaseng profile, ibang klaseng, isa lang, godly, Jesus Christ. Dapat siyang makita sa atin. Tandaan natin yan, only the saints of the Most High can acquire property in the kingdom of heaven. Praise the Lord! So, i-recite ko na lang yung last verse. Wherefore, we receiving a kingdom of God that shall never be moved, let us therefore serve God acceptably with reverence and godly fear. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Okay. Wala tayong mga visitors, first timer, na? Wala? Ana, okay, please be seated. Prehan ko muna yung first timer na bisita. Please come. Since we got a meeting after this, so let us proceed to our closing prayer. At magsikap po ang bawat isa na I pray na buong-buo ninyong natanggap ngayon ang mensahe ni Lord Jesus na magbibigay po sa inyo ng absolute, complete transformation kung kailangan meron pang matransform. Praise the Lord. Pray po tayong lahat, taas po mga kamay, pikit po ang mga mata. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo, sa malakas na presensya na pinadama niyo po sa amin. It was
revealed through a vision dyan sa buhay ni Daniel. That it's you na nandyan po sa clouds. And kingdom is being given unto you. And your kingdom shall never be destroyed. And that kingdom is eternal, without end. And those who are saints of the Most High shall take that kingdom, shall possess that kingdom, and they shall be ever and ever in that kingdom. Kaya marami pong salamat na pinapatutuhanan nyo at pinapatunayan nyo sa pasimula pa that you are the God and our Savior, the same, which was, which is to come, and who is alive forevermore. Kaya, Lord Jesus, tulungan niyo po ang bawat isa ng inyong mga anak na ma-deny ang sarili. Masunod kayo. Because that is the only way for us to become saints of the Most High. Patawarin niyo po ang lahat ng mga mapagsising puso. Linisin niyo po ng inyong banal na dugo. At gawin niyo po ang bawat isa na walang anumang hadlang sa pagsunod dyan sa inyo. And it is the flesh that should be dropped, O Lord of God. And it is the spirit that should be, O Lord of God, uphold. Na yan po ang aming itaas sa aming buhay. Kaya maraming salamat sa inyong malakas na presensya. Thank you for saving a single soul this morning, John Ray. Maraming salamat sa inyong pagpabalik sa bawat isa. At sa buhay po ni Sister Alma, tulungan niyo po siya na magwagi ang kanyang spirit at hindi ang laman para siya, Lord Jesus, ay maging mapalad. Isa sa gagawin ninyong saint sa mundong ito. Thank you for answering my prayer. You dismiss us now with your blessings. Preserve our going out and our coming in from this time forth, even forevermore. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Okay, God bless.